Hello, galing pala kami sa Ditnay. Nag-deliver kami ng parcel. Isang parcel lang naman din-deliver namin. Dahil hindi namin naabangan yung jeep na dapat padala namin sa delivery. Dapat jeep talaga yung mag-deliver doon. Ibibigay namin sa driver. So yun na nga, 2 buwan pa lang ako nagdadrive ng motor. So ayun na nga, naangkas ko na yung asawa ko. Dati talaga, hindi ako marunong magmotor. Tapos ngayon, marunong na ako magmotor. Sobrang idol ko na ngayon ang sarili ko. Medyo delikado ang daan dahil paliko-liko ito at parang ahas. Para sa akin, malayo ito dahil first time ko magbiyahe dito. Pero sa mga taga dito, malapit lang ito. Ditnay pala yung pangalan ng pinuntahan namin. Pauwi na kami ngayon sa Nakpan. Nasa kayo sa top down? Wala lang. Wala, di ko na napansin. Kasataw na natin yun. Parang wala ka kayo naman. Huwag na tayo magpaano na bukanan, no? May gabi na. So ayun na nga, kinakabahan na ako niya. Nagdadrive ako, kinakabahan ako. Kasi nakita ko yung top down na may sakay-sakay na kabao. Hindi nakita nung asawa ko na angkas ko. Hindi niya nakita, hindi niya napansin. Ako lang yung nakapansin. So dahil nakita ko yon, nakasalubong ko, kinakabahan ako, natatakot ako. Kaya sinabi ko na wag na kami pumunta sa Barangay Bukana. Dahil hapon na rin ito. So pauwi na talaga kami nito. Tapos yung kasama namin, ang tagal-tagal nila. Nakasunod lang kasi sila sa amin. Dati talaga yung lugar na to, kilala talaga siya sa maraming sinasapian. Medyo nakakatakot talaga dito magbiyahe kapag gabi. Kasi minsan may makikita ka sa daanan, nakatayo. Papunta na pala kami nito sa Barutuan. Pag nadaanan namin yung Barutuan, papunta na naman ito, papunta sa Kalitang Nakpan. Doon pala kami nakatira sa Nakpan. Nag-aral pala ako ng high school sa Barutuan. Tapos nung time na yon, nung nag-aaral pa ako sa Barutuan, yung batch namin, simula first year ako hanggang sa nag-graduate ako, palagi may sinasapian. Namumula yung mga mata nila. Tapos, nangingisay-ngisay sila. Pagkatapos, umiiba-iba ang mga boses nila. May bata, may matanda. Tapos, yung normal na voice niya, minsan magmamakaawa. Tapos, biglang tatawa. Tapos, biglang sisigaw. Tapos, kahit gaano pa kadami yung mga tao na tumutulong sa kanya, tumatalbog dahil sa sobrang lakas niya. Nanggagaling siguro yung lakas niya doon sa mga sumasapi sa kanya. Tapos, hindi maintindihan kung ano yung sumapi sa kanya. Kung bata ba, kung matanda ba, kung diwata ba. Basta kung bakla ba, hindi mo malaman kung bakla o tumboy. Basta yun lang, nung nag-aaral ako, yun yung mga karanasan na akin, yun. Tapos, ginagamot siya, kailangan siyang itali. Kasi sobrang lakas niya. Namumula ang mga mata. Umiiba ang itsura niya. Pagkatapos, nung wala nang sapi sa katawan niya, hindi niya alam yung nangyari. Sasabihin niya, hindi naman daw siya pumunta ng school. Natulog lang naman daw siya sa bahay nila. Paano daw siya nakarating doon? I-absent nga daw siya. Pagkatapos, sobrang sakit daw ng katawan niya. Hindi niya alam bakit masakit daw yung katawan niya. Tapos pag sinasabi namin nasapian siya, sinasabi ng mga tao, sasabihin niya, hindi daw totoo yun. Imposible daw. Natulog lang naman daw siya. So, ganun pala yun, no? Kapag sinasapian, siguro, marami silang problema o mahina ang mga puso nila. Kaya nangyayari sa kanila yun. Pero, sa awa naman ng Panginoon, gumagaling naman sila. Tapos hindi naman na nauulit. Pero maraming mga estudyante yung nakakaranas ng ganun. Noong time na nag-aaral pa. Pero ngayon, parang wala naman. Siguro nagtago na yung mga nagsasabi na yun. Siguro natakot na sila kasi 2023 na, tapos 2024. O diba?
Ayan nga pala yung school na pinapasukan ko. Dati hindi yan ganyan kaganda. Parang bukid-bukid pa yan. Tapos ngayon, sobrang ganda na. Kompleto na sila dyan. Dati kami, hindi kompleto. Ang swerte ng mga estudyante ngayon, no? Yung mga estudyante dati, hindi maswerte. Pero at least, maswerte pa din. Kasi, naglalakad kami araw-araw hanggang sa graduate. Yun yung swerte. Dito pala kami, mag-stop na kami at magpaalam na muna ako. Bye-bye!